Nakakita ka na ba ng mga halaman na ito? Kung saan-saan mo sila nakikita, di ba? Kahit dito, nasa paligid lang sila. Ito ang Kogon, Hagonoy at Uwoko at sila ang tinatawag nating invasive plant species. Ang Kogon, Hagonoy at Uwoko ang ilan sa mga pinaka-common na invasive plant species sa Pilipinas. Ang invasive plant species ay mga halaman na hindi natural na tumutubo sa isang lokal na ecosystem na nakakasira sa kalikasan. Ninanakaw nila ang mga nutrients sa lupa at mga katabing halaman. Dahil dito, sila ay isa sa mga pangunahing sanhi ng ecosystem degradation at biodiversity loss. Ang antibiotic resistance ay ang kakayahan ng mga bakterya na lumaban sa mga antibiotic. Dahil dito, nagiging less effective na ang maraming klase ng antibiotics na dating karaniwang ginagamit sa mga sakit na dulot ng bakterya. Mas kinakailangan ng magkaroon ng alternative sources at tumuklas ng mga bagong klase ng antibiotics upang malabanan ang mga antibiotic-resistant bacteria. So, ano nga ba ang connection ng invasive plant species at antibiotic resistance sa isa't isa? Well, ang dalawang problemang ito ang binigyan namin ng pansin sa aming research study. Ginamit namin ang mga invasive plant species bilang alternative source sa paggawa ng antibiotics laban sa mga bakterya. Ano nga ba namin ito ginawa? Siyempre, kailangan muna natin kumuha ng mga halaman. Una, kumonekta muna kami ng Kogon, Hagonoy at Uwoko at pinatuyo at pinulverize namin ito. Sunod, nagsagawa kami ng maceration extraction gamit ang methanol at yung mga extracts namin dito ay tinas namin kung meron ba silang phytochemicals tulad ng flavonoids, alkaloids, saponins at phenolic compounds. Pagkatapos nito, dinilute namin ang mga extracts at tinas namin ang mga to gamit ang disk diffusion test para malaman namin kung may kakayahan ba silang pumatay ng mga bakterya. Fun fact! Alam niyo ba yung mga biofilm? Ito yung mga bakterya na nagsama-sama upang mas mabuhay sila ng matagal. Karaniwan mo nakikita to bilang mga yellowish stain sa mga wet surfaces tulad ng CR. Ew! Kaya nagsagawa rin kami ng biofilm formation inhibition test para malaman namin kung extracts namin ay kayang sumira ng mga biofilm ng Staphylococcus aureus at Escherichia coli. Ang S. aureus at E. coli nga pala ay ilan sa mga pinaka-common na bakterya na nagdudulot ng sakit tulad ng food poisoning. Mula sa resulta ng aming pag-aaral, nalaman namin na lahat ng aming extract na ginamit ay gumana sa dalawa naming napili na bakterya. Kapansin-pansin na ang Hagonoy ang pinakatumalab laban sa S. aureus at ang Uwoko naman ang pinakamalakas laban sa E. coli. Mula sa impormasyong ito, masasabing ang Uwoko ang pinakamalakas na extract laban sa dalawang bakterya. Dahil halos dikit-dikit din naman ang resulta ng biofilm formation inhibition test, masasabing kahit maalin sa mga halaman na ito ay maganda laban sa biofilms. Ngayon, siguro napapaisip ka kung ano nga bang ibig sabihin ng mga resultang ito. Dahil gumana ang aming extract sa parehong test, masasabing may potential ito maging isang ganap na antibiotic sa hinaharap. To be specific, dahil mas malakas ang mga extract sa biofilm formation inhibition test, ibig sabihin nito ay mas magandang mga extract na ito bilang isang pangmatagalang gamot kaysa bilang isang mabilisang lunas. Dahil dito, maikukumpara natin ito sa mga ginagamit nating gamot tuwing tayo nagkakasakit. Ngunit ang pinagkaibahan lang ay ito ay mas mura. Maaaring maging malaking tulong ito sa ekonomiya ng Pilipinas dahil mayroon na tayong paghuhugutan ng kita mula sa mga bagay na mura lamang produksyon. Habang makatutulong din ito sa ating kapaligiran dahil mapapawasan ang mga invasive plants sa paligid kapag ito'y ginamit bilang isang antibiotic. Hindi lamang ito makatutulong sa Pilipinas sapagkat pati na rin sa buong mundo. Dahil sa abilidad nitong makapatay ng biofilms, ibig sabihin ay kaya rin itong pumatay ng mga antibiotic-resistant na bacteria na isang malaking problema na kinakaharap ng mga scientists natin ngayon. Ngayon, mahalagang tandaan natin na hindi lamang sa loob ng lab o silid-aralan natin mahahanap ang mga sagot sa ating mga kasalukuyang problema. Minsan, kailangan lamang nating mag-think outside the box. Think outside the lab at tumingin sa ating paligid. Kami ang Invasive Avengers at salamat sa pakikinig!